Bayarang Channel. Oh, yan talaga ang sinabi ni Senator Marcoleta mga kababayan dito sa news outlet ni Corina. Oh, na Bilyonaryo News Channel mga kababayan, partikular na ang kanilang show na agenda. Oh, ano kaya ang hidden agenda nito? Ang sabi ni Senator Marcoleta mga kababayan, bayaran! Nagtatanim daw ng intriga mga kababayan eh. Lalong-lalo na doon sa pandudungis sila sa pangalan ni Marcoleta mga kababayan, na pati yung walang kamalay-malay niya na asawa dinadawit dahil, alam niyo na yung istorya. Naging kliyente lang mga kababayan ha, customer ng insurance company na connected sa asawa ni Marcoleta. Naging customer itong mga diskaya mga kababayan. Sa dami-raming customer mga kababayan ha. Pati nga tayo siguro. Ewan na natin kung dahil insurance yan mga kababayan eh. Insurance sa mga building, sa mga sasakyan. Marami talaga ang customer niyan mga kababayan. Pero ginawang big deal ngayon mga kababayan nitong Bilyonaryo News Channel ni Corina. At ang kanilang headlines pa ha. Ang headlines kasi doon mga kababayan ang naging nakakapantaas kilay dahil ang sabi nila, bistado! O bistado daw mga kababayan si Marcoleta na ang asawa connected daw doon sa mga diskaya. Yan talaga ha, insurance sa mga diskaya. Parang sa mga nakakabasa mga kababayan, kaduda-duda talaga, pero malayo sa bitok mga kababayan. Tapos sinabi pa nila, conflict of interest, although may question mark mga kababayan. Mayroon na silang binibigay na impression mga kababayan. At ngayon, hindi pa rin nagpapatinag ang Bilyonaryo News Channel mga kababayan. May segunda pa, hindi pa rin nila nilulubayan si Marcoleta. Panoorin niyo po ha. Umalma si Senador Rodante Marcoleta sa report ng Bilyonaryo News. Binalita rin nila. Sa umano'y koneksyon ng kanyang asawa sa mga diskaya. Bakit kasi? Base sa kanilang pagbabalita mga kababayan, parang si Marcoleta na ang kanilang pinapako sa krus mga kababayan habang wala ni katiting na kinalaman si Marcoleta dyan sa flood control. At bakit milyonaryo? Nilalayo nyo ang usapan dyan kay Tambaloslos. Akala ba natin mga investigative journalist ito mga kababayan? Wala kayo talagang scoop kay Romualdez? Ha? Yan ang agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senado. Hannah, ano ang pahayag ni Senator Marcoleta? Ito rin Ito yung mga kababayan, reporter na taga-intriga. Pinky, sumalang kanina sa plenaryo sa Patagal na natin Gusto yung ngipin nito. Medyo katulad din ng ngipin ni Percival mga kababayan, yung parang matutulis din. Rodante Marcoleta, pero hindi nito binanggit yung naging report. Kawachismosa ka ha? Ito palagi nang iintriga kay Senator Marcoleta mga kababayan. Tungkol sa naging kaugnayan ng kanyang asawa sa mga lalong hiwalay ang ngipin mo. Sige, intriga pa more. Firm na nakatransaksyon ng mga diskaya at sa halip, binanatan nito si dating House Speaker Martin Romualdez. Kayo, kailan ninyo banata si Romualdez? Etong mga ulol na ito mga kababayan, no? Kaya nga natatawag din Senator Marcoleta ng mga bayaran dahil sa halip na yung mga kawatan mga kababayan, mga kongresista, sina Romualdez, Aldico, ang dapat i-focus. Binibig deal nila nga ang kababayan ngayon si Marcoleta. So Lord. Ikinagalit ni Senator Rodante Marcoleta ang naging report ng Bilyonaryo News Channel. Sino hindi magagalit? Bistado! Conflict of interest! Wag talagang bistado daw mga kababayan. Tapos hindi man lang sila nag-research mga kababayan na walang kinalaman sa pag-handle ng mga kliyente yung asawa ni Marcoleta. At kahit pa mga kababayan, hindi naman si Marcoleta ang may-ari ng insurance firm na iyon. Sa kanyang asawa. Sa report, lumitaw na bahagi si Mrs. Edna Marcoleta ng Board of Directors ng dalawang insurance firms na nakatransaksyon ng Diskaya-owned company. Sila ba ang may-ari, ha? Una riyan ng Stronghold Insurance, kung saan siya ay no big deal. No big deal. Dahil unang-una, hindi naman si Marcoleta yan Pangalawa, hindi naman si Marcoleta din ang inaakusahan na nagnakaw dyan sa flood control. So what kung ni-request Senator Marcoleta mga kababayan na bigyan ng witness protection sa Diskaya? Mayroon namang dahilan. Ang dahilan mga kababayan, mayroon siyang kinantang mga kongresista. Bakit kayo bilyonaryo? Hindi kayo nag-focus doon sa mga kinanta ng mga ng Diskayang iyan. Ang dami-dami noon mga kababayan, kinalimutan, lumabas sa kabilang tainga mga kababayan. Ang ikalawa ay ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation. And then, siya ba ang may-ari niyan? Kabilang din si Mrs. Independent pa rin Director.
Marcoleta sa 2023 Board of Directors nito. Independent director mga kababayan ha. Wala pa rin kaugnayan. Sabi ni Senator Marcoleta sa programang Parekoy ng Abante, wala raw pagmamayari ang asawa niya sa Stronghold. At tungkulin mo lang kung sakaling may kakayahan kang mag-advise sa good governance, ma-protection ng mga minority shareholders. Ito kasi ang hinihingi ng insurance code. Ganito rin ang reaksyon ng kanyang anak na si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta. Bakit dito sila na-focus mga kababayan? No? Grabe talagang diversion. Grabe. Hindi raw co-owner si Mrs. Edna ng kumpanya. Wala rin daw material ties, substantial shares. Exactly. Wala sa sales at marketing at maging significant relationships ang kanyang ina sa mga stakeholder ng Stronghold. Pero hindi binanggit ng aming BNC report ang pagiging co-owner ni Mrs. Marcoleta. Wala rin kaming inilatag na material ties. Dahil hindi naman talaga co-owner. Sinabi lang nila Marcoleta mga kababayan, hindi sila co-owner. Dahil base doon sa problema kasi sa pagkaka-report nila mga kababayan, kulang. Parang ikaw na ang mag-fill in the gap mga kababayan, tapos kung ano-ano na lang maiisip mo, pwede mong i-fill doon. Pagkasabihin ng tao baka mayroong pagmamayari yan ni Marcoleta tapos kasama si Diskaya. No, inunahan na lang kayo na hindi sila co-owner. So insider activities ng asawa ng senador sa Stronghold. Sabi pa ng mismong kumpanya, qualified si Mrs. Marcoleta sa kanyang posisyon bilang independent director. Sa kabila ng reaksyon ng mag-ama, hindi sila nagkomento tungkol sa ikalawang kumpanya na aming binanggit na Milestone Guarantee and Assurance. Independent din siya doon mga kababayan. Pareho lang din yun. Ano bang big deal dito mga kababayan ha? Ano pa big deal? Diyos ko Lord. Hindi naman si Marcoleta ang nagnakaw. Corporation. Naglabas ito ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng 19.29 million. So what kung maglabas ng retention money bond? Wala nga kinalaman ang asawa ni Marcoleta dyan mga kababayan dahil doon lang sila sa parang audit mga kababayan. Para sa elite general contractor na kumpanya ng mga Diskaya. Eto para mga kababayan, i-mask ang kanilang intention dito tapos magbigay ng kulay sa kanilang mga report mga kababayan. Lalagyan nila ng mga figures, mga pera mga kababayan, kagaya nito 19 million. Na as if mayroon ng kurakutan dyan. Anong kinalaman, anong kinalaman ng asawa ni Marcoleta sa pagre-release ng 19 million na ito? Ng insurance ng insurance. Mayroon bang kontrol ang asawa ni Marcoleta dyan? Wala nga. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River sa Sitio Dique sa Nauhan Oriental, Mindoro na nasa 192.9 million ang halaga. Tapos anong connect nyo kay Marcoleta? Ito ang parehong proyektong pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed sa DPWH website. Ikinoconnect nila dyan mga kababayan para magbukha talagang may kurakot. Yan ang may kurakot dyan, Pero anong kasalanan ng insurance company? Kasalanan ba ng insurance company kung nangurakot dyan sa proyekto? Pero wala silang nadatnan sa mismong location. Nasaan ang halos Bidang-bida nila si Ping Lacson mga kababayan. Pakinggan nyo mamaya ha. Ang sagot ni Marcoleta. Pakinggan nyo. Sa Sitio Dique. Paano niya sinupalpal mga kababayan? Eksaktong lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa korte. Matagal na itong paepal ni Lacson mga kababayan. Kaya pala mayroon siyang show ng ganyan dahil mayroon siyang balak na nakawin yung pwesto ni Marcoleta mga kababayan sa Blue Ribbon. At sa Sumbong sa Pangulo website. Sumbong sa bangag. Guni-guni. Guni-guni ninyo. Ang aming report sa mga valid na dokumento mula sa DPWH at sa Ay nako. Ano mismong mga kumpanyang nabanggit. Grabe, ipagpipilitan nyo talaga. Hiningi Bakit? rin ng BNC ang panig ni Marcoleta Oh. tungkol sa kung conflict of interest ba ito, maging ang sa mga Yan bilyonaryo ang problema sa inyo. Kunwari daw hiningi ang panig mga kababayan pero ewan na natin kung na-receive na ba nila. Inantay nyo sana ang response o tinawagan ninyo bago kayo magbalita. Bago kayo mag-intriga mga kababayan. Bistado talaga ha. Conflict of interest. Asawa ni Marcoleta pala. Connected pala doon sa insurance Diskaya. Lord. Diskaya bago ang pag-ere ng aming report kahapon. Pero pareho silang no comment. Taliwas ito sa naging pahayag ng senador sa Parekoy program ng Abante na hindi Tinawagan niyo sana. ng BNC.
Nabalita yata sa bilyonaryo channel. Ito ha. Ito ang sabi natin ang sagot mga kababayan ni Marcoleta. Oo, yung mga bayarang channels yan eh. Mga bayarang channel. Ayun. Marami lang sila mga kababayan. Kung hindi man bayaran, di ba pareho lang din yan mga kababayan? Mayroon silang parehong interest. Napapaboran. Other way din yan sa pagbabayad. That's a form of corruption din mga kababayan. Can take the heat. Can take the heat daw. Get out of the kitchen daw. Bayarang media. Bayarang media. Opo, go ahead. Aljor, sabihin mo, mag-research sila ng konti para malaman nila ano yung independent director sa isang kumpanya. At nagtataka tayo mga kababayan, bakit talaga focus nila ang isyong ito kay Marcoleta? Diyos ko Lord, hindi yan ang issue. Nililihis sila mga kababayan. Ang issue dito, sinong nagnakaw sa flood control? Nagnakaw sa gobyerno. Ang isang independent director, hindi siya... Pumayat, no? Si Aljo. Siyang pagmimayari doon sa kumpanya. Wala siyang kinalaman sa management at wala siyang kamag-anak sa mga shareholders. Yun ang magiging quality para maging independent director. Kapag hindi ganun ang katangian mo, hindi ka tatanggapin na independent director. Yan isa. Anyo sa bilyonaryo mga kababayan, ang dami ng figures. Nag-release ng band, ganyan. Ikaw nag-release ng band, ilugi pa nga sila. Dahil nagbayad sila mga kababayan. Ang insurance. So anong problema doon? Ayon sa Insurance Code of the Philippines. Kaya makikita mo, ang asawa ko wala siyang pagme-may-ari, wala siyang connection sa management, wala siyang kakilala o kamag-anak. Wala nga siya pakialam doon. Nag-o-audit lang siya mga kababayan. Siya nga ang kakastigo sa company na iyon kung mayroon siya makitang gusot mga kababayan, di ba? Kilala siguro pero wala siyang relation sa mga shareholders. Ang tungkulin niya ay yung nilalaman lang ng batas na to protect the minority shareholders at saka kung pinag-uusapan nila yung governance, paminsan-minsan siguro nakakapag-contribute siya. Ngayon, kung halimbawa yung mga diskaya o iba pang mga contractors ay kumuha ng serbisyo ng mga insurance na nagkataong siya ay isa sa mga independent directors, ano bang kinalamanan ng asawa ko ron? Pati nga mga sasakyan nag-a-apply sa sa insurance ng baka naman yung mga sasakyan ninyo na-cover din ng mga insurance na kung saan ay yun nga baka bumili lang ng insurance mga kababayan na dawit ka na sa kurakutan ng insurance. Bumili sa'yo ha. Malay ba nila mga kababayan na yung mga diskaya dati illegal ang niyan? Mayroong mga kababalaghan. Stronghold insurance. Yan. Baka yung mga sasakyan ninyo, kinover ng stronghold. So, masama ba yun? Opo. Ito lang lahat po lahat na lang hahanapin ng mga taong yan para siraan lang ako. Sapagkat nakikita naman ninyo, ako na lang yata ang gusto na magsabi ng direksyon kung saan dapat papunta yung flood control issues na ito. Meron silang kinatatakutan na isang tao na hindi nila mabanggit-banggit. Pangalan Romualdez. Hindi nilang banggitin yung pangalan, nanginginig silang lahat. Takot na takot. Si speaker. Kung si Soto mga kababayan, grabe, parang tuta na talaga, Tuta Soto kung banggitin niya ang pangalan ng speaker. Yan, ganyan sila. Ngayon, kapag congressmen dapat napatawag, ayaw nilang ipatawag ang mga congressmen. Takot na takot sila. Ito rin, Hindi lang ikaw, integera ka. Lalong hiwalay ang ngipin mo sa gitna. si Marcoleta ang bumanat kay Romualdez. Pinangalanan ni dating Senate President Chis Escudero si Romualdez na siyang nasa likod ng flood control scandal sa bansa. Habang Dalawa na nagdeklara ng giyera mga kababayan kay Romualdez. Like talagang papangalanan head to head. Si Marcoleta at saka si Chis. nag-deliver ng speech. Kaya ngayon Kaya nga mga kababayan, iniintriga siya ng mga media mga kababayan. Media na darling ni Romualdez mga kababayan. Talagang darling Romualdez ang media, Wala kayo maririnig mga kababayan batikos ng mga media sa Romualdez. Pero spotted si VP Sara sa audience ng Senate plenary at nakikinig ito. Ani Escudero, script at sarswelo umanong dinisenyo. Galit kayo? Siguro tumataas ang kilay mga kababayan ng mga bangag. Bakit andyan si Inday? Para atakihin ang Senado. Sa halip ng mga miyembro ng House of Representatives. Pangalawang beses na yan Ang mga kongresista raw ang may direktang control sa infra projects kabilang ang flood control.
Matagal na anyang alam ng nakararami na si dating Speaker Romualdez ang ulo ng panglilimas sa pondo ng bayan, katuwang si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sabi ni Escudero, siya umano ang sinisisi ni Romualdez dahil sa ginawa ng Pangulo na ilagay sa FLR o for later release ang malaking budget ng flood control ngayong taon, maging sa pagkakabasura Ginamit ng nila, no? impeachment kay VP Sara ay sa kanya rin sinisisi ng dating Speaker. Pinagtataka ni Escudero na sa kabila ng mga pahayag ng mga diskaya laban sa ilang kongresista at kay Romualdez, walang nangyari kundi mas pinanigan daw ang mga testimonya ng mga taga-DPWH na nagdidiin sa ilang senador, kabilang na siya. Kabilang siya. Oh. Tayo mga kababayan, wala tayong pake kung kabilang ang mga senador. Pero dapat, etong sinatambalustos, bakit pinapalayo sa kanila talaga mga kababayan, ano? Yung 17 na napangalanan, ano na yun? Graduate na? Akala natin mga kababayan, bigyan na ng diploma. Lord. Mga minamahal kong kababayan, kung nais yung lumitaw ang katotohanan, kung nais yung panagutin ang tunay na salarin, kung nais po niyong makulong ang tunay na may kasalanan, huwag ninyong kampihan si Martin Romualdez. Na, baka ikaw pa yung una makulong dahil ikaw na ang diname drop eh. Hindi ka namin kakampihan ha, Cheese. Kapag mapatunayang mayroon ka talagang hokus-pokus, kayo ni Jinggoy Villanueva, hindi ka namin kakampihan. Unitin natin ang script ni Martin Romualdez. At higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan. Tingnan nyo, happy-happy sila dati mga kababayan, party-party ngayon, away-away na dis. Yan mga kababayan, di ba galit tayo dito kay waiter dati? Kampi doon nila Admiral mga kababayan. Tingnan nyo, ang mga kalaban natin. Ito si Cheese kasi namamangka ito sa dalawang ilog mga kababayan hindi makadecide. Parang, dito muna ako, dito, hanggang natisod mga kababayan. Huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin Romualdez. Yun lang. Ang gusto namin, Cheese, proofs. Mga pruweba para madiin talaga si Romualdez. Sabihin mo kung ano ginawa niya sa bike cam sabit din siya doon mga kababayan dahil pumirma siya in the first place. Sabi ni Marcoleta, tila marami raw sa Senado ang natatakot kay Romualdez at mukhang mas matapang Marami pa nga, ang mga surprise tutak. witness ng Blue Ribbon Committee na si Orly Guteza kaysa sa mga senador. Siya ang lumitaw sa pagdinig na naglaglag sa di umano'y cash deliveries sa bahay ni na Romualdez at Co. Yan, big deal yan mga kababayan. Ng investigasyon ngayon ng Kongreso ang matukoy kung sino ang utak sa serye ng flood control scandal. Pinky? Hana, nagsalita na ba si Romualdez tungkol dyan? Si Romualdez mga kababayan grabing deny. At ang nakakapagtaka sa bawat ni Romualdez mga kababayan statement, talagang universal truth para sa media mga kababayan. Wala man lang nagkriticize, wala man lang sumupalpal mga kababayan. Mga tanga itong media. Tama nga si Marcoleta, tanga. Dahil kahit anong sasabihin ni Romualdez mga kababayan sa media, lululokin nila. Yes, Pinky, actually matapang itong naging pahayag. Oo, matapang na. Bilib na bilib pa sila. Ni dating House Speaker Romualdez at sinabi niya with all respect, what he heard daw ay hindi raw expose kung hindi isang DDS script. Wow, DDS pa! Pagbibintangan na ang DDS. Kayo ang nagnakaw tapos kami ang sisisihin nyo? Mga Duterte supporter daw mga kababayan, Diyos ko Lord. Matapos nyong gahasain mga kababayan ang pera ng bayan, ang kaba ng bayan, isisisi nyo sa mga DDS? Ano kayo, ulul? Tapos maniwala ka naman, Mr. ba? Miss Bilyonarya. Daw yung mga akusasyon at nakikita na raw yung mga ganito sa di umano'y troll pages at social media post at sabi niya wala bago. Dahil matagal nyo nang gawain yan Mabuti pa nga itong mga mga kababayan sa social media dahil na-expose. Itong mga media talaga mga kababayan, pagdating kay Romualdez, pikit mata. Kung hindi pa magva-viral mga kababayan, hindi yan sila magsasalita. At wala rin katotohanan at instead of answering sino bang kawatan ng aamin ungas?
sinabi ni Escudero ay ang ginawa raw ni Escudero ay pag-deflect at malinaw naman daw yung katotohanan na ang talumpati Wow, ni katotohanan. Escudero ay hindi tungkol sa pananagutan kundi para isulong daw yung kanyang personal ambitions at design daw itong performance na ito. Uy, sama-sama kayong makukulong. Sa loyalty at Magdablo serbisyo kayo, kay magkawatan. Vice President Sara Duterte, at on his part, he will continue to cooperate with every impartial investigation, at ang pahuling pasari niya ay kung tunay daw yung pananagutan ang nahanap ni Escudero ay dapat daw sa presinto siya magpaliwanag. Balik sa'yo, Pinky. Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula po dyan sa Senado. Can't take the heat. Nagbitiw na Can't take the heat? si Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ngayong araw, ang ibinigay sana Bakit wala pang kaso ng mga kababayan pinafile dyan? na deadline ng Kamara para umuwi si Ko at harapin ang kanyang pagkakasangkot sa flood control scandal. Tapos, no, itong si Lacson, mga kababayan, wala na siyang palusot na interparliamentary courtesy dahil hindi na nagbitiw na sa pagiging kongresista, mga kababayan. Pwede niya lang sabina na ang binigay, mga kababayan, invitation. Invite lang natin. Depende na sa kanya kung tatanggapin niya invitation o hindi. Invite lang. Sabina Lacson, pisot. Report ni Mavic Trinidad ng Abante live mula sa Abante House of Liling. Representatives. Ito ba the same Abante, mga kababayan, na nung nambastos kay Marcoleta? Ay nako. So sila din pala yun, mga kababayan. Tingnan nyo ang atake nila kay Marcoleta, mga kababayan. Mavic, ano naman ang tugon ng mga House leaders dito sa resignation ni Ko? Corina, hanggang sa mga oras Kurin! nito ay wala pang opisyal na pahayag ang liderato ng Kamara. Pero nagpaabot na sila ng abiso na maya-maya lamang ay magkakaroon ng press conference si House Speaker Bogie D kasama si Akala natin Bonjing. Pareho mga Bonji Bonjing. Congressman J.C. Abalos ng Ethics Committee. Ito'y kaugnay pa rin ng paghahain ni Zaldico ng irrevocable resignation bilang kongresista o Ethics? Bakit ethics? Baka yung kay Kiko yan, mga kababayan, na Barsaga? ng Ako Bicol Party List. Alas 2 ng hapon kanina nang ipadala sa media ang liham ni Ko na naglalatag ng kanyang pagbibitiw bilang kinatawan ng Ako Bicol Party List. Ako Bicol. Naka-address kina House Speaker Bogie D at kay House Committee on Ethics Chairperson Jonathan Abalos ang 3 pahinang sulat ni Ko. Sa ikalawang pahina ng kanyang sulat, isa-isang sinagot ni Ko ang mga paratang sa kanya. Una, itinanggi ni Ko na siya ang mastermind ng last-minute insertions at realignment sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Hindi raw niya magagawa ito ng mag-isa dahil aprobado ito ng Senado at Kamara Dahil kasama niya ang mga bangag ng Pangulo. Sinagot din ni Ko ang umano'y paglabag niya sa Section 4 ng Republic Act 6713 kung saan kinukwestiyon ni Navotas Representative Toby Tiangco ang pagliban niya ng matagal sa sesyon at hindi niya pagpapadala ng medical certificates. Nilinaw ni Ko na walang nag-aatas sa kanya na kailangan niya check up na walang medical certificate. Ano yan? Kaungasan. Medical certificates sa tuwing mag-a-apply siya ng leave of absence. Nilinaw niyang 2024 pa ay lagi naman siyang pinapayagan ng Kamara na mag-leave of absence para magpatingin sa abroad. Utak ang patingnan yan kung anong nasa utak ng mga kababayan. Na magsumite ng medical certificate. At pangatlo, muling iginiit ni Ko na wala siyang natanggap o nakuha sa anumang infrastructure project mula sa SunWest Incorporated. Diyos ko Lord. Denied to the max, mga kababayan. Sino ba nga amin, mga kababayan? Sasagutin niya lahat ng akusasyon sa tamang panahon. Yan. Etong kaibahan ng pagbabalita nila, mga kababayan. Kapag mga Romualdez, wala talaga silang ka-comment-comment kung ano lang talagang sinabi ni Romualdez, yun na, universal truth. Pero pagdating, mga kababayan, sa mga Duterte, kina Marcoleta, grabe, ang daming scrutiny nila. Side comment dito, side comment doon. Tapos hindi tatanggapin, mga kababayan, ang explanation. Apparently, pareho lang pala ito ng mga kababayan, Abante Radio. Itong
Bilyonaryo. Sa ngayon, Ayun, nasabihan tanga. nakikipag-ugnayan si Ko sa Kamara para maligpit ang kanyang mga kagamitan. Posible Pati siya dapat iligpit na rin sa kulungan, mga kababayan. Kulong na yan. namang pumalit kay Ko ay ang third nominee na si John Chan at tatayong kinatawan para Ay, sa nako. Ako Bicol Party List. Baka another patatabain na naman ito, mga kababayan. Dahil ang malaking, dapat i-disqualify na totally yung Ako Bicol Party List, mga kababayan. Dahil nasadlak na sa kurakutan eh. Malinaw pa sikat ng araw. Dapat tanggalin na yan, tuluyan, mga kababayan. Dahil baka ito na naman ang tataba, mga kababayan. Another Saldico in the rising. Si Alfredo Garbin. Wala pang Yes, reaksyon Lord. ng liderato ng Kamara sa pagbibitiw na ito ni Ko. Technically, posibleng hindi na matuloy ang inihain namang reklamo laban kay Ko sa Ethics Committee dahil wala ng jurisdiksyon ng komite dahil hindi na siya kongresista. Corina? So paano na mabigo Buhaya. yung blue notice na Blue hiningi ng notice. DOJ naman sa Interpol? Dahil malinaw naman na gusto pa rin nilang Dapat mayroon ng kaso, no? Boying, bilisan mo. Visit din ito si Boying, mga kababayan, no? Kasi bagal din bangag, mga kababayan. Actually, Corina, Pero kung mga Duterte yan, kakampi ng mga Duterte, kahit pa walang mga mga kababayan, mga basihan, sampahan agad ng kaso. Non-bailable patuloy pa. namang pinoproseso ng Department of Justice yung tungkol sa Proseso. aplikasyon nila Proseso sa na proseso, Interpol walang nangyayari. para sa Blue Notice. Pero sinabi ni Secretary Remulla na agad nilang isusumite yung itong kahilingan na ito kapag naayos na nila yung mga kinakailangang Grabe, requirements. no? Party list lang, mga kababayan, pero grabe. Ang scope ng kanyang damage, buong bansa talaga. At itinuturing na anyang person of interest si Ko, gayon din ang mga diskaya kaugnay nga dito sa maanumalyang flood control project. Pero bagamat may impormasyon na sa kinaroroonan ni Ko, nilinaw naman ng kalihim na hindi pa maaring arestuhin si Sampahan niyo na Ko kasi. dahil wala pang warrant of arrest mula sa korte. Corina? Tungkol naman sa kanyang pasaporte, marami rin ang nagtatanong bakit hindi pa raw ito nire-recall, ano? Meron bang paturing Wala sa pa kasing issue na kaso, yan mga dyan kababayan. sa mababang Lord. kulungan? So far, wala pang Hindi, wala pa. issue tungkol dyan sa kanyang pasaporte. Siguro Ay, nako. Mga ulol, mga kababayan. Parang naglolokohan lang din. O kunwari, hinahabol natin si Saldico, pero walang kasong isinampa. maya-maya dun sa Walang legal basis, mga kababayan, dahil hindi pinafile. Boji D, ay matatanong natin yan, yung tungkol sa kanyang pasaporte, kung yan din ay ipapawalang visa. Corina? So magkakaroon ng isang press conference si Speaker D ngayong gabi. Yes, actually, ongoing na, Corina, yung press conference. Bantayan din natin niya si Bonji, mga kababayan ko. Anong yan? Ano ang kanyang balahibo? Ni House Speaker D, kasama niya si Congressman JC Abalos ng Ethics Committee kasi kailangan din nilang mailatag kung ano na ang mangyayari dun sa complaint na isinampa laban dito kay Ko ni Congressman Toby Tiangco dyan sa Ethics Committee. Corina? Okay, maraming salamat, Ma'am. Corina! Mga Corin. base, live mula sa House of Representatives. Sinigundahan na ni VP Sara ang testimonya ng Senate Resource Person Ito, si Orly Gutesa. Ito, mga kababayan, ito mga pasabog ni VP Sara, kung seryoso talaga itong mga mga kababayan, DOJ, NBI, iimbestigahan nila, mga kababayan, itong info na ni VP Sara, mga kababayan, na etong si Tambaloslos ay tumatanggap din ng kickback, mga kababayan, sa illegal gambling. Diyos ko Lord, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. At yung matagal na issue, mga kababayan, na heavy luggage sa Okada. Documented yan, mga kababayan, sa korte sa Amerika, Delaware. Laban sa mga kongresistang dawit umano sa flood control scandal. Pero may dagdag na aligasyon ng vice. Laban kay late Representative Martin Romualdez. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe. At Romualdez, bakit hindi mo kasuhan ng libel si Sara? Takot siya, mga kababayan, dahil balamang totoo. Ligoy-ligoy pa si Vice President Sara Duterte
sa ibinunyag ni Orly Guteza na may kinalaman sa flood control scandal sina Congressman Sabi niya, Saldico correct. at dating House Speaker That's Martin correct. Romualdez. Sa press conference niya sa Senado matapos ang pagdinig sa budget ng OVP, sinabi ng Vice Presidente na matagal na niyang alam ito. Pero ngayon lang siya lumabas. Matagal na yang gawain. Dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases. Sana no, itong mga kababayan, men in uniform na naging bodyguard dito sina Zaldico at Romualdez. Lumantad na kayo para sa bayan. Na yun. Hindi siya odd for Martin Romualdez. Dahil nakadikit na mga kababayan itong pagiging illegal kay Romualdez. Hindi na katakataka. Because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Pero may pasabog pa ang VP laban sa dating speaker dahil hindi matapos mga kababayan umalis sa pwesto, parang wala nang nag-attend mga kababayan, mga buhaya nag-boycott sa doon sa session. Uy, binabayaran kayo mga animal, grabe nag-absent sila mga kababayan. Huwag na kayong bumalik, palitan kayo lahat. Perang inihahatid sa bahay ng mambabatas. Mambubutas. Control, ma'am. Baka nagsitakasan na sila, no? Nawawala sila mga kababayan. Sa illegal gambling. Illegal gambling. Tumatanggap sila. Imposibleng hindi yan alam ng mga kababayan, otoridad. Si Sara nga alam. Duda tayo, alam yan mga kababayan, pero hinahayaan lang. Dahil Romualdez, pinsan ng presidente. Ganyan kasindikato mga kababayan ang gobyernong ito. So, si Martin Romualdez. Martin. So, hindi lang siya sa Sindikato Marcos Romualdez. Flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho nung dati-rati ang issue nila, PCSO lang mga kababayan. Pero small time na para sa kanila yun siguro. Ngayon, grabe na. Lahat ng flood sektor. Control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption. Ikinabahala naman ng Vice Presidente ang mistulang paglilihim ng ICC sa nangyaring pag-pass out ng amang si FPRRD sa loob ng kanyang selda sa The Hague. Kung hindi pa anya nagsumbong ang mga Pinoy na nasa ospital kung saan dinala ang dating Pangulo, ay hindi nila nalaman ang nangyari sa mabuti naman ang daming nagmamalasakit ng mga Pilipino mga kababayan. Clearly, the ICC do not have full control of the safety and security of the former president because I believe the way I see it, he needs 24-hour caregiver, bedside care. So, yan din yung sinasabi ko sa kanila, keeping him in. Tapos ang mga ka-DDS mga kababayan doon sa The Hague, nag-aaway-aaway. Ganun talaga yan siguro mga kababayan. Naghahalo-halo yung ibang mga personalities, mga iba-ibang mga ugali. Pero pareho silang mga kababayan nagsusupport kay Tatay Digong. Kaso lang, kung nag-aaway-aaway kayo, huwag niyong idama yung mga vloggers lang naman mga kababayan nag-aaway-aaway. Yung mga hindi vloggers, hayaan nyo sila. Doon kayo mag-aaway sa malayo. Without a trial date, without a date for... Dahil parang nawawala ng gana yung iba mga kababayan pumunta doon dahil andun ang mga asungot mga kababayan, naghari-harian din. Wala na sanang leader-leader dyan. Nagpapataasan ng ihi mga kababayan na parang sila ang may-ari doon. Nag-aaway-aaway mga kababayan. Nagugulo lang kayo. Yung mga talagang genuine na mga kababayan, susuporta kay Tatay Digong na nandun. Parang pangit pala dito. Ano man to silang nagsisigawan. Confirmation of charges. It's just plain cruelty ba? Pinapahirapan nila yung tao. Nakadetain siya ng... Napahirapan nila sa Tatay Digong. Kinulong ng hindi siya na-convict. Kaya... Wala nga charge. Hindi nga na-confirm ang charge. Sabi ko doon sa statement na for humanitarian purposes, they should give release me, or they should allow the let me go of former President Duterte. For I don't want ICC anymore. Maging ang welfare check niya na isinagawa ng Embahada ng Pilipinas sa kanyang ama duda tayo diyan. Tanggap-tanggap ng pamilya. Bogus. Paliwanag na raw ang Department of Foreign Affairs na ginagawa nila ito sa mga kababayan. Ulol! Ngayon lang kayo gumagawa niyan. After 6 months, Tatay Digong. Sa ibang bansa, kaduda-duda pa rin daw ang ginawang hakbang. Talaga. Hindi pa matukoy ng VP lalo na't sa bangat ang nasa likod. Nagsagawa ng welfare check sa dating Pangulo
si dating Senator Antonio Trillanes. Ang jablo, bakit nandyan yan? Para sa agenda, Dexter Ganibe, abante! Abante! Tanga! Sabi ni yung isang, si Parit ko mga kababayan sa abante. Anong masasabi nyo dito? Poster comments below.